Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, sa panahon ngayon, marami ang nagsusumikap upang umasenso sa buhay. Magkakotse, bahay, negosyo at pera. Ngunit bilang mga mananampalataya, itinuro sa atin ang salita ng Diyos na may bagay na higit na mahalaga kaysa kayamanang material. Sa umagang ito, ating pagnilayan ang talatang nagsasabing, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa. Ito po ay matatagpuan natin sa Kawikaan 16 verse 16. Ano nga ba ang tunay na kayamanan sa mata ng Diyos? Halina't ating tuklasin sa atin pong pagbulay-bulay ng kanyang salita. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang nagsisikap para sa kayamanan. Ginto, pilak, ari-arian, at mataas na posisyon sa lipunan. Pero ano nga ba ang tunay na halaga ng mga bagay na ito kung wala tayong karunungan at pangunawa? Ang karunungan ay nagmumula sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang katalinuhan o kaalaman. Ito ay ang kakayahang gamitin ang kaalaman sa tamang paraan. Ayon sa kalooban ng Diyos, sinabi ng aklat ng Kawikaan 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Kaya't ang karunungan ay hindi makukuha sa universidad o negosyo lamang, kundi sa pagkilala at paggalang sa Diyos. Ang pangunawa ay ang kakayahang umunawa sa kalooban ng Diyos at sa damdamin ng kapwa. Ito ang nagbibigay sa atin ng habag, pasensya at tamang pagpapasya. Kapag may pangunawa tayo, naiingatan natin ang ating sarili at ang iba sa kapahamakan. Mas mahalaga kaysa ginto ang karunungan. Bakit mas mahalaga ang karunungan at pangunawa kaysa yaman? Ang ginto ay nawawala, pero ang karunungan ay nananatili. Ang pilak ay ninanakaw, pero ang pangunawa ay hindi nananakaw sa puso. Ang kayamanan ay maaaring magdala ng tukso, pero ang karunungan ay nagdadala ng buhay na matuwid. Isang araw, may dalawang magkaklase na parihong nangangarap na yumaman, sina Carlo at James. Si Carlo ay nag-aral ng mabuti, pero higit sa lahat, palagi siyang humihingi ng karunungan sa Diyos. Si James naman ay laging abala sa mga shortcut at mabilisang pagkita ng pera. Pagkalipas ng 10 taon, yumaman nga si James. May kotse, bahay, negosyo. Pero siya'y malungkot. Laging puno ng takot at maraming kaaway dahil sa panlalamang niya sa iba. Si Carlo naman ay simple ang pamumuhay, ngunit masaya. May kapayapaan
at iginagalang sa kanilang komunidad dahil sa ang kanyang dahil sa siya'y marunong at maunawaing puso. Sabi ng mga tao, hindi man siya milyonaryo pero parang kayamanan ang kanyang presensya. Ano ang pwede nating makuhang aral sa kwentong yon? Ang kayamanan ay panlabas at madaling mawala. Pero ang karunungan at pangunawa na galing sa Diyos ay nagbibigay ng buhay na ganap at may kabuluhan. Mga kapatid, sa halip nagugulin ang ating buong lakas sa paghahanap ng yaman ng mundo, bakit hindi natin ituon ang ating puso sa paghahanap ng karunungan at pangunawa mula sa Diyos? Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng tunay na kayamanang hindi kukupas. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan na higit pa sa ginto at ng pangunawa na higit pa sa pilak. Turuan mo kaming lumakad ayon sa iyong kalooban at mamuhay na may gabay ng iyong banal na Espiritu. Amen. 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 God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon.